So welcome back for another video. In this video, mainit-init po ang ating i-update ngayon regarding CIMB Bank Cash In. Lagi po akong nag-a-update sa inyo regarding pagka-cash in ng CIMB Bank, especially pag galing ito sa ating G-Credit to cash via CIMB Bank. So hindi ko na po patatagalin, atin po itong alamin. So punta po muna tayo sa aking G-Credit dashboard. And click lang natin to si G-Credit para makita nyo yung aking balance to convert dito to cash. So makikita nyo po dito, meron po akong remaining credit limit na 3,700 pesos. So pwede ko po siyang i-convert. And balik po tayo, punta po tayo sa aking CIMB Bank app. Ayan, i-open po natin ito. Then, click po natin si Cash In. Ayan, so i-click lang po natin to si Cash In para makapag-proceed po tayo for the next step. Then, click natin si over the counter. Then, si other payment center, i-click po natin yan. Then, si SCPay, through SCPay po tayo. Then, mag-fill up po tayo ng amount dito. So, dito po is no fee naman siya, no charge po. Okay, ito po maganda sa CIMB Bank. So, 3,700 po yung aking balance doon. So, isagad natin 3,700 pesos. Then, click po natin yung next para makita natin kung working pa ba to. So, ito na nga po. The minimum amount for cash in na ni CIMB Bank is 5,000 pesos. So, nagbago na po agad. So, click natin change amount. So, makikita nyo dito, 5,000 na po talaga. So, wala na po tayong magagawa. Kasi di ba dati 3,000. Ayan na. Tinry ko po ulit 3,000. So, ganun pa din po talaga. 5,000 na po yung nire-required nila ngayon. A few days lang nag-update ako sa inyo regarding G-Credit to cash via CIMB Bank. So, sinabi ko rin dun sa inyo na sana nga hindi magbago yung amount. So, ito na nga po. Nagbago na nga po. Nagbago agad talaga si CIMB Bank app. So, nagtagal naman po siya doon sa 3,000 pesos. Siguro na-detect na talaga ni CIMB Bank na padami na rin yung nagka-cash in dito from G-Credit. Kaya tinaasan niya po ang kanyang cash in amount which is from 3,000 naging 5,000 pesos na po siya ngayon. Medyo mataas na po ito lalo na po sa atin na karaniwan sa atin na may offer na G-Credit is 3,000 below, mostly 1,000 pesos, 2,000 pesos, then 5,000 below. So majority sa atin ganun yung offers. So bad news po ito sa ating mga ordinaryong na-offer lang ng G-Credit ng mga small amount or 5,000 below. Hindi na po natin siya mako-convert to cash yung ating G-Credit via CIMB Bank app. Good news pa rin po ito sa atin na may mga offer na G-Credit na 5,000 below kasi nandyan po si coins.ph app na pwede po natin gamitin to convert from G-Credit to cash via coins.ph na mapupunta sa ating GCash account na lagi po akong nag-update sa inyo regarding that. Few days ago, nag-update din po ako niyan, then still working pa din po. But of course, i-share ko again sa inyo step by step yung process ng pag-convert from G-Credit to cash via coins.ph with the amount of 3,000 up and 5,000 below. Kasi nakita nyo naman kanina kung magkano yung G-Credit limit na pwede ko po siyang i-cash out. Which is nakita nyo kanina na meron po akong remaining credit limit na 3,700 pesos. So pwede natin tong i-cash out via coins.ph. And first time ko din po itong gawin sa coins.ph app with this amount 3,000 up and below 5,000 pesos. So kadalasan po kasi kina-convert ko dito is 2,000 below, 1,000 below, naka-convert na rin ako ng 500 below dito. So this time naman, this amount is i-try po natin. So open po natin si coins.ph app. Then dito po nakalagay cash in. So yan po yung i-click natin, si cash in. Then dito po baba lang po natin, hanapin po natin si remittance which is si Palawan Pawn Shop kasi dito po natin ipapadaan. So i-click po natin si Palawan Pawn Shop. Then magda-direct po tayo dito. So magpi-fill up lang po tayo ng form ni Palawan. Yung amount of course may 3,700 po ako doon. Hindi ko po yung sinasagad kasi meron pong charges kasi dito. Kaya nag-a-adjust po ako. Kung 3,700 po doon, 3,650 lang po siguro yung i-enter ko para at least kahit paano hindi ako magiging insufficient kasi baka magiging hindi successful. So, ayan, 3,650 kasi parang nagtototal kasi na 45 pesos kasi sa Dragon Baby. Wait, 3,660 na lang po kasi para kahit paano okay na rin to. 3,660. Then, sa baba, makikita niyo po dyan, kailangan natin mag-fill up ng email address kasi dyan po nila isasend yung ating reference number
na kailangan natin mamaya sa DragonPay. So, after po that, nakikita ninyo dito sa baba, may fee po na 25 pesos. So, kahit anong amount po kasi 25 pesos talaga yung fee ni coins dito. So, click natin yung next. Then, nakita niyo po dito na nag-total po yung 25 pesos sa 3,660 kaya naging 3,685. So, confirm cash in po tayo. Then, processing na po siya. Then, punta po tayo sa aking email. Nag-email po sila. Then, click po natin tong link na binigay nila kasi dito po natin i-copy yung reference number. So, hanapin natin si reference number. Ito po siya. So, kopyahin lang po natin. Ayan, kasi ipipaste po natin ito mamaya. So, pupunta po tayo sa aking GCash. Ayan, then dito po, click natin si Bills. Hanapin po natin dito si Payment Solution. Ito po siya sa may baba. So, yan po yung i-click natin. Ayan, click natin si Payment Solutions. Then, dito sa may taas po, sa search biller, at itype po natin si DragonPay. Ayan, kung mapapansin nyo po, is naka-disable siya. Lahat ng dragons. Naka-disable po siya ngayon. Then, click natin si DragonPay ha. So, nakalagay dito, DragonPay is currently not available. So, check back later daw. Actually, meron din po talaga akong mga viewers na nag-comment din sa video ko and nag-PM din sa akin na hindi nga daw po working si DragonPay sa GCash. So, kumalma po kayo kasi kapag mga ganito po is nagme-maintenance lang po sila. So, wala naman po kasing proper advisory si DragonPay sa atin, diba? So, kapag ganyan po kasi, maintenance lang po yan and babalik din po yan in a few minutes or in a few hours. But first time ko din maka-encounter ng ganito. Then, let's see, i-refresh lang natin, babalikin lang natin in a few minutes kung gagana and magiging visible pa rin ba ito si DragonPay. So, under pa rin po ito ng bills. So, bumalik lang po tayo. So, click ulit natin si Payment Solutions. Then, after clicking that, so punta tayo sa may taas. So, type po ulit natin si DragonPay. Ayan, itry ulit po natin. So, ito po visible na si DragonPay. Si DragonPay lang ang visible na. Then, so, yan. Click natin to. Kung makikita nyo naman po dyan, patanggap talaga siya ng G-Credit. Kaya legal po ito. So, i-click natin si DragonPay. Then, pilapan po natin tong form ni DragonPay. So, yung amount, 3,685 po yung i-enter natin dito kasi yun po yung amount na nakash in natin sa coins.ph. Kasama po kasi yung charges. Diba may 25 pesos na charge, so na-add po yun sa 3,660 kaya naging 3,685. Then kung makikita niyo po dyan, si DragonPay po ay may kinukuhang charge na 10 pesos. So ibabawas din po ulit. I-add to ulit pala mamaya. So sa reference number, i-paste natin yung kinopya natin kanina sa email. Then, of course, the contact number kasi kailangan po yan. Sa email naman is optional. So, no need na para fill upan. So, after this, so click lang po natin tong next. Ayan, next lang po tayo. Then, dito po may dalawang payment source na nag-appear. So, si GCash Wallet at si G-Credit. Of course, sa G-Credit natin kukunin yung nag-total na dito na 3,695 plus 10 pesos kasi, di ba? Then, yun, review lang natin po itong details dito. Then, kung okay na po tayo dito, click lang po natin tong confirm. Ayan. So, wait lang po natin. And medyo matagal siya this time. So, ayan. So, wait lang natin. So, ito po, may sabi niya, there seems to be a similar transaction you have submitted. Can we retry daw? So, okay tayo. So, confirm ulit natin, try ulit natin. Baka nag-error lang or what, or system, error. So, click ulit natin tong confirm. Ayan. So, ganun ulit. So, anyways, nag-message naman sa akin si coins.ph na, successfully added. Nagkapag-cash in na nga po ako successfully. So, punta tayo sa aking, ayan. Click natin si G-Credit ha, kung nabawasan ba talaga. Kasi doon na ito makikita eh. Kasi hindi nag-successful kanya, di ba? So, ayan, click natin. So, as you can see po, nabawasan na po ako. Remaining credit limit ko na is 5 pesos. So, legit po, parang system error lang po yun, pero successful naman pala siya. So, ayan, punta po tayo sa aking coins.ph app para makita natin kung successfully nandun na ba. So, ayan. So, yung makikita nyo, nandito na po talaga siya. So, legit po, na-successful po yung ating transaction kanina. So, may system error lang po yun, pero successful at nag-text naman po si Coins. Then, nandito na rin po siya nag-reflect. So, click po natin tong transfer kasi ka-cash out po natin ito. Click natin si transfer. So, click po natin si cash out. Then, dito po, of course, sa GCash natin, isi-send. So, marami pong choices dito, pero si GCash po yung lagi kong choices. Then, via InstaPay tayo. So, kung makita niyo po, kapag via InstaPay po, may 10 pesos po siya na charge ha.
Ayan po. Kapag gusto naman po natin ng yung walang charge, sa PesoNet po tayo pero next banking days pa. Ako gusto ko real time kasi Friday ngayon, sa Monday ko pa marireceive kapag via PesoNet. Anyway, so type natin tong amount, 3,650. Kasi yung 3,660 yung balance ko dito, 'di ba? May 10 pesos pa nga po na bawas. Para saktong mag 3,660 siya. So, InstaPay po tayo, hindi po ako gagamit ng PesoNet kahit free siya. So, via InstaPay po yung ating way. So, after po dito, pilapan lang natin tong account name, account number, kasi GCash account information po ito. Kaya paki-double check kung mabuti, then kung ayan po, nandito rin ang lahat ng details. So, kapag okay na po, confirm lang po natin. Then, magsasend po sa atin si Coins.ph app ng code, verification code na enter lang din po natin dito para maging successful na po ang ating process. So, wait lang po natin ng kaunti. Then, finally, successful po tayo. Nag-text po sa atin si Coins, then nag-notify po sa akin si GCash na na-transfer na nga daw po nila. So, open natin si GCash. Zero po yung balance natin dito kanina sa aking GCash. Then, let's see. So, finally, nandito na po siya. Unsuccessful po ang ating transaction dito. Medyo madami po tayong pinagdadaanan, pero I hope nasundan niyo po yung tutorial, nasundan niyo po yung video. And as of today po, March 2 is still working pa rin po si GCredit to Cash via Coins.ph app with no minimum amount required dito. Ngayon po, kung wala po kayong Coins.ph app, mag-download po kayo, then magpa-verify po kayo dyan. Napakadali lang pong gawin yan. Para din po kayo nagpa-verify ng GCash account, sundan nyo lang po yung process kasi hindi po magiging successful yung pagkakasya nyo dito kapag hindi po kayo verified. Sa mga may GCredit balance or loan offer dito ni GCredit na 5,000 up, good for you kasi magagamit nyo pa rin po si CIMB Bank Cash In na pwede nyo pa rin po dyan i-convert si GCredit. So again, 5,000 up na po yung kanilang minimum amount to cash in, unlike before na 3,000 pa. Pero ngayon, nagbago na po at hindi na po tayo pwedeng mag-cash in ng 5,000 below. Good thing po is nandyan pa rin po si Coins.ph via Palawan Pawn Shop na ipapadaan po natin sa Dragon Pay. So medyo mahaba nga lang po yung process pero worth it naman kasi mako-convert po talaga natin successfully. Yun lamang po. I hope may natutunan kayo sa video ito. I hope nakatulong tong video sa inyo. Kung nagustuhan yung video, please don't forget to like, share, and subscribe and click yung bell button para updated po kayo sa lahat ng videos ko like this. Thank you for watching this video. Bye!